Magandang umaga sa atin lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nanonood ngayon at nakikinig. Pakinggan naman natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka, ninuman, upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitan, ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa naghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa Mateo. Ang Ebanghelyo ngayong araw ay nagpapakita ng radikal na turo ni Jesus tungkol sa pagmamahal, pagpapakumbaba, at hindi paghihiganti. Sa tradisyong Hudyo, ang batas ng mata sa mata at ngipin sa ngipin ay naglalayong panatilihin ang katarungan at pigilan ang labis na paghihiganti. Subalit, pinalalim ni Jesus ang kahulugan ng katarungan sa pamamagitan ng paghamon sa kanyang mga tagasunod na umakyat sa mas mataas na antas ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Una, huwag labanan ang masamang tao. Sa pagsasabing huwag ninyong labanan ang masamang tao, inaanyayahan tayo ni Jesus na hindi gumanti o magtanim ng galit. Ang tunay na katarungan para kay Jesus ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa pagpapakita ng awa at pagmamahal kahit sa mga taong nagpapahirap sa atin. Pangalawa, pagharap ng kabilaang pisngi. Ang pagharap ng kabilaang pisngi matapos masampal ay isang simbolo ng hindi pagsuko sa kasamaan, ngunit hindi rin pagpayag na mababa ang pagtingin sa sarili. Pinapakita ito ang kakayahang magpatawad at ang lakas ng loob na hindi magpapatangay sa galit o paghihiganti. Pangatlo, ibigay ang balabal. Ang pagbibigay ng balabal matapos kunin ang baro ay naglalarawan ng lubos na pagbibigay at pagtalikod sa material na bagay para sa kapakanan ng kapwa. Ito ay isang paanyaya na isang tabi ang ating mga karapatan at ari-arian
para sa mas mataas na layunin ng pag-ibig. Pang-apat, pasanin ang 2 kilometro. Ang pagdadala ng pasan ng higit sa hinihingi ay nagpapakita ng handang paglilingkod at pagbibigay ng higit pa sa inaasahan. Ito ay isang anyo ng radikal na kabutihan at malasakit. Pagmima, pagbibigay sa nanghihingi. Ang pagbibigay sa nangangailangan ay nagpapakita ng bukas palad ng puso at handang tumulong sa kapwa. Ito ay isang paanyaya na maging mapagbigay at maawain. Sa pagninilay natin, ang mga turo ni Jesus sa Ebanghilyong ito ay patuloy na hamon sa ating mga Kristiyano. Tayo ba ay handang magpatawad, magbigay, at maglingkod ng higit pa sa inaasahan? Sa mundo kung saan karaniwang pinapairal ang paghihiganti at sariling interes, tayo ba ay handang magpakita ng radikal na pagmamahal at awa? Sa ating pagninilay ngayong araw, naway mapalalim ang ating pang-uunawa at pagsasabuhay ng mga turo ni Jesus. Hilingin natin ang biyaya na maging instrumento ng kanyang kapayapaan, awa at pagmamahal sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa muli, sa Diyos ang papuri